Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Suportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yung panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Ito naging update ni Papa Dins dito kay Ate Rose. Nitong nakaraang vlog nga po ni Papa Dins patungkol dito kay Ate Rose ay ito nga po, pinuntahan nila itong si Ate Rose. Una nila itong pinuntahan dito sa pinepwestuhan ni Ate Rose. Doon sa may harap ng tindahan ni Ate Ging. Pero nung dating nila dito, ay hindi pa rin nagtitinda sila Ate Rose. At nung magtanong siya doon sa isang may food cart doon, ay ang sabi nito ay medyo matagal nang hindi nagtitinda doon sila Ate Rose. At sinubukan ni Papa Dins na magtanong dito kay Ate Ging, pero wala doon si Ate Ging. Kaya naman dumiretso na sila Papa Dins doon sa bahay na tinutuluyan nila Ate Rose. At eto nga, nung dating nila doon ay naroon itong si Ate Rose. Pero alam nyo guys, naging kapansin-pansin sa akin na nung dating nila Papa Dins ay hindi ganun kainit ang pagtanggap ni Ate Rose ngayon kay Papa Dins. Kung dati-dati, pag dumadating dito sila Papa Dins, ay magiliw itong si Ate Rose na humaharap dito kay Papa Dins. Kaagad niyang sinasalubong ito sila Papa Dins nang nakangiti. Pero ngayon, ay halatang halata na tila ba malamig ito si Ate Rose sa pagtanggap dito kay Papa Dins. At sa bagay namang ito ay kauna-unawa naman dito si Ate Rose. Kauna-unawa itong naging attitude na ito ni Ate Rose. Dahil syempre nahihiya siya kay Papa Dins. Dahil alam na niya na natuklasan na nila Papa Dins yung kanyang naging pagsisinungaling. Kaya syempre medyo alangan ngayon siya kay Papa Dins. Kaya hindi niya nasalubong ito si Papa Dins ng katulad ng init ng pagsalubong niya dati. Pero hindi naman siya yung tipo na iniiwasan niya sila Papa Dins. Kundi yung bang tipo na nag-aalangan siyang harapin ito sila Papa Dins. Marahil nga ay nauunahan siya ng hiya. Dahil nga doon sa mga nangyari. Dahil doon sa mga natuklasan ni Papa Dins. At nung papasukin na nga niya itong sila Papa Dins, ay dito na nagsimula yung pangungumusta ni Papa Dins dito kay Ate Rose. Pero bago pa man magpahayag ito si Ate Rose, ay hiniling na niya dito kay Papa Dins
na mag-usap muna sila ng walang camera. At agad naman itong pinagbigyan ni Papa Dins. Kaya sandaling pinatay ni Papa Dins ang camera. At nung mag-on cam ulit si Papa Dins, ay dito na niya pinagpaliwanag itong si Ate Rose doon sa mga nangyari, doon sa natuklasan ni Papa Dins patungkol nga dito sa kulong-kulong na sinasabi ni Ate Rose dati na kanyang hinuhulugan. O sa madaling salita, ay yung patungkol sa pagsisinungaling nitong si Ate Rose dito kay Papa Dins. At ang paliwanag dito ni Ate Rose ay sasabihin na daw naman sana niya kay Papa Dins. Kaya lang ay hindi siya magkaroon ng pagkakataon. Nung una daw ay nung pumunta itong sila Ate Rose doon sa bahay nila Papa Dins. Nung panahong nag-church sila, na doon sila dumiretso. Kaya lang dahil nga daw busy itong si Papa Dins, ay hindi niya ito nakausap patungkol dito. At noon naman daw pumunta ito sila Papa Dins sa kanila, na matapos nga niya masabi na itong si Kulong-Kulong ay kanilang hinuhulugan, ay ito naman daw sila Papa Dins ay pag pumupunta sa kanila ay nagmamadali dahil may pupuntahan pang ibang misyon. Yan yung naging katwiran ni Ate Rose. Alam niyo guys, para sa akin, napakababaw na katwiran ito. Ika nga, kung gusto mo talaga, maraming paraan para masabi mo kay Papa Dins. At ito pa, unang-una, nung unang beses kang tinanong dyan ni Papa Dins patungkol dyan sa kulong-kulong na yan, dapat sinabi mo na yung totoo. Dapat sinabi mo na yung totoo na ipinatitinda lang yan sa inyo. Na hindi nyo yan hinuhulugan. Ay kaso, nagmalaki ka na yan ay hinuhulugan mo. Tapos sasabihin mo ngayon na may totoo ka naman sanang sorpresa dito kay Papa Dins. Totoo naman yon na may sinabi ka na isang araw ay susorpresahin mo si Papa Dins. Pero sana, kung may sorpresa ka palang ganun, ay sana hindi mo na sinabi kay Papa Dins na itong si Kulong-Kulong na ito, na may sumayan, ay hinuhulugan nyo. Sana hindi mo na sinabing ganun kay Papa Dins para hindi ka na nagkaroon ng hindi magandang issue. Sana hinintay mo na lang na mabili mo yung kulong-kulong na sinasabi mo na gagawin mong sorpresa kay Papa Dins. Yun ay kung totoo. Kung totoo talaga na may bibilihin kang kulong-kulong. O baka naman isa pa rin yan doon sa mga nilubid mong kasinungalingan. Dahil alam mo Ate Rose, napakahirap mo ng paniwalaan sa ngayon. Napakahirap ng paniwalaan ng mga sinasabi mo sa ngayon. Alam mo kasi, doon pa lang sa pagsasabi mo kay Papa Dins na yung kulong-kulong na yan ay hinuhulugan mo, doon pa lang sa pagsisinungaling mo na yung kay Papa Dins. Maling-mali na yun Ate Rose. Oo, nagsorry ka ngayon sa pagkakamali mong yon. Pero dito sa ginagawa mong pangatwiran pa, ay parang humahanap ka pa ng lusot doon sa ginawa mong kasinungalingan. Kumbaga, dito sa mga katwiran mong ito, ay humahanap ka pa ng paraan para ikay maabsuelto. Pinagaganda mo pang maigi yung iyong ginagawang pangangatwiran doon sa ginawa mong kasinungalingan. Na dapat sana ay nagsorry ka na lang. Hindi ka na sana gumawa pa ng kung ano-anong katwiran. Dahil alam mo Ate Rose, sa totoo lang, doon sa mga katwiran mong yon, mas lalong hindi ka panipaniwala. Mas lalo kang masasabihan na nagsisinungaling ka na naman.
Dahil alam mo, kung talagang ginusto mo na sabihin kay Papa Dins ang totoo, sabi ko nga napakaraming paraan. Pwede mong tawagan si Papa Dins dahil may number sa'yo si Papa Dins. Pag may problema nga kayo, nagagawa mong tawagan si Papa Dins at napapapunta mo dyan sa inyo. Pero bakit ngayon na may sasabihin kang importante, na may ipagtatapat ka na nagawa mong kasinungalingan, bakit hindi mo magawang tawagan si Papa Dins? Kasi doon sa pagtitext may paliwanag ka doon may palusot ka doon na baka ma-misinterpret yung sasabihin mo sa text o hindi mo maipaliwanag na maayos yung gusto mong sabihin kung sa text mo dadaan. Yun yung palusot mo dyan. Ay kung sa tingin mo ganun yung mangyayari pag itinext mo, ay bakit hindi mo tinawagan? Dahil sabi ko nga, pag may kailangan ka kay Papa Dins, ay nagagawa mo siyang tawagan Napapapunta mo si Papa Dins niya sa inyo. At saka isa pa, gaano ba kadaming oras ang uubusin pag sinabi mo yung totoo? Simple naman sasabihin mo Sasabihin mo lang na Papa Dins, yung tungkol dun sa kulong-kulong, ay pasensya na po. Hindi po ako nagsabi ng totoo. Na yung pong kulong-kulong na yon ay ang totoo ay hindi namin hinuhulugan, kundi yun ay ipinatitinda lang sa amin. At pasensya na po kayo kung ako'y nagsinungaling sa puntong yon, na ako'y nagsinungaling patungkol sa kulong-kulong na yon. Kung ganun yung sinabi mo agad, ay hindi naman yun kakain ng mahabang oras. Dahil magtanong man dyan si Papa Dins, ay hindi ganun yung kadaming tanong. Pagpapaliwanagin ka lang yan kung bakit mo yan nasabi, kung bakit ka nagsinungaling ng ganon. Yun lang. Matapos mo magpaliwanag, tapos na yun. Doon sa ilang beses na pumunta sa iyo sila Papa Dins, kayang-kaya mo na sabihin yun dun kung ginusto mo lang. Kung talagang ang hangad mo ay maging tapat kay Papa Dins. Sa bagay, kung talagang pagiging tapat ang hangad mo kay Papa Dins, ay simulat sa pool, ay hindi mo sana sinabi na yang kulong-kulong na yan ay hinuhulugan mo. Yun ay kung pagiging tapat ang nais mo. Alam mo Ate Rose, sa totoo lang, ito mga katwiran mo na ito kay Papa Dins, sa mga viewers ni Papa Dins, yung mga ibinigay mong alibay, alam mo sa totoo lang, baka walang maniwala sa iyo. Baka walang maniwala sa katwiran mong yun. Dahil Ate Rose, yung mga viewers, matatalas ang isip niyan. Hindi mo sila makukuha sa mga ganong klaseng katwiran. Yung mga katwirang walang kakwenta-kwenta. Kahit yan si Papa Dins, kala mo na paniwala mo yan? Dahil sumang-ayon sa'yo? Umuon na lang sa'yo? Pero Ate Rose, tandaan mo, hindi naman ganon kahina si Papa Dins pagdating dyan. Para din yan si ka-business. Oo-ohan ka lang. Pero andyan ang pag-oobserba niyan sa'yo. Alam niya kung nagsasabi ka ng totoo at hindi. Siyempre bilang respeto sa'yo, oo na lang si Papa Dins. Para hindi ka na rin mapahiya. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi mo basta-basta makapaniwala si Papa Dins sa mga ganong klase mong katwiran. Mga katwiran mong sablay. Ay kung ako nga na nanonood lang sa vlog ni Papa Dins, alam kong sablay na agad yung katwiran mo. Sabi ko nga, dapat hindi ka na lang nakatwiran. Dapat humingi ka na lang ng sorry. Tapos na yun.
Dahil alam naman natin pare-parehong nagkamali ka eh. Alam naman natin pare-parehong nagsinungaling ka. Ay ano ba naman yung sinabi mong sorry po sa aking pagkakamali. Sorry po kung bakit hindi ako naging tapat. Sorry po sa aking pagsisinungaling. Patawarin niyo po ako at hindi na yun mauulit. Simple lang, di ba? Tapos na yun. Tapos, ang gawin mo ay ipakita mo yung sinseridad mo sa ginawa mong pagsusorry. Ipakita mo sa mga viewers na nagwawasto ka, na itinatama mo yung iyong pagkakamali. Tapos na yun sa ganun. Pero yung nangatwiran ka pa, nagsabi ka pa ng kung ano-anong alibay, ng kung ano-anong palusot, ng kung ano-anong katwiran, mas lalo lang lumabas na naglulubid ka na naman ng salita, nagagawa ka na naman ng mga kasinungalingan salita para ikay makalusot. Na kung tutuusin, ay yung salitang sorry ay sana ay sapat na. Pasalamat ka na lang. Dahil sa kabila ng ginawa mong kasinungalingan na yan kay Papa Dins, ay naroon pa rin yung kamay ni Papa Dins na handang tumulong sa inyo. Pasalamat ka dahil ganyan kabuti ang puso ni Papa Dins. Na kahit nga binabash na siya sa pagtulong sa katulad mo, ay itinutuloy-tuloy pa rin niya yung pagtulong niya. Marahil talagang nakita niya na kinakailangan niyo talaga ng tulong sa kabila nga ng pagiging sinungaling mo. Pasensya ka na Ate Rosa sa mga sinasabi ko, sa mga termino na nabibigas ko. Pero yung kasi yung totoo Ate Rose eh. Yun yung totoo. Dahil naman Ate Rose, sa totoo lang, dun sa ginawa mong pagsisinungaling kay Papa Dins patungkol dyan sa kulong-kulong na yan, nakita ko dun yung iyong salita na may kasamang pagmamalaki pa. Na tila ba wala kang abog-abog doon sa ginagawa mong pagsisinungaling. Na tila ba wala kang kapangamba na baka isang araw ay malaman ni Papa Dins ang totoo. Tapos ito nga, nang komprontahin ka, ay halip na magsorry ka na lang, ay may mga palusot ka pa at alibay na mas lalong hindi ka panipaniwala. Bagamat may pinag-usapan kayo ni Papa Dins off-cam, na syempre hindi namin alam kung ano yon. Nasabi nga ni Papa Dins ay confidential yung pinag-usapan yung yon. Eh malay ba namin kung yung mga sinabi mong yon kay Papa Dins off-cam ay totoo? O baka naman yung bahagi lang ng another kasinungalingan mo naman. O di kaya ay mga palusot mo na naman. Mga alibay mo para makalusot ka. Alam mo sa totoo lang, inaasahan ko na yan eh. Magagawa ka na naman ng mga kwento para makalusot. Para maidepensa mo yung sarili mo na kung tutuusin, eh hindi mo na sana ginawa. Dahil sabi ko nga, ang dapat mo lang ginawa doon ay nagsorry ka na lang. Hindi ka na sana nangatwiran. Dahil doon sa katwiran mo ngayon, mas lalo mo lang parang pinalala yung iyong kasinungalingan. O kung papakinggan mo lang yung mga katwiran mo, Ate Rose, panoodin mo yung vlog mo. Itong bagong update na ito sa iyo ni Papa Dins, panoodin mo yung mga pinagsasabi mo. Halatang halata doon Ate Rose. Halatang nagpapalusot ka lang. Halatang halata na gusto mo lang maabsuelto
doon sa ginawa mong kasinungalingan. Na samantalang sabi ko nga, ang tanging makakaabsuelto lang sa iyo doon ay yung paghingi mo ng sorry at pagpapakita mo na nagbabago ka, na nagwawasto ka. Yun lang, sapat na. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po'y nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At maraming salamat po doon sa patuloy na sumusuporta at patuloy na nanonood sa aking mga video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ay baka naman po pwedeng makipindot na po ng subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At yung bago po tayo tuluyang magtapos, ay gusto ko lang pong i-shoutout itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo, ma'am. At maraming salamat po doon sa ipinaabot nyo pong blessing sa akin na panghanda ko nga po sa aking kaarawan ngayon. Maraming salamat po, ma'am. At shoutout din po dito kay Pilcor Official Vlog. At yun din po dito kay Sir Haruto Ashino ng Tokyo, Japan. Shoutout din po dito kay Ma'am Marlina Nakahema ng Japan. At syempre ganun din po dito sa mga kasamahan kong reaktor. Dito kay Ka-Business Official at Papa Dins TV. Shoutout po dito kay Lataong Gala, Mamplers Channel, Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog, Kalingap Turak, at dito kay Katangay PLC. Shoutout po sa inyo. At makisuportahan din po itong mga kasamahan kong reaktor na ito. At maraming salamat din po doon sa mga bumati sa aking kaarawan. Hindi ko na po kayo maisa-isa dahil sa napakarami nyo po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bidridden na, ayan, kahit paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit paano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.